bilang panimula ng ating pananambahan, tayo po muna ay mananalangin. Tayo po manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, magandang umaga po sa inyo, Panginoon. Kami po ay muling nagpapasalamat, O Diyos, pagkat muli po ay dinako ninyo ang aming mga panyapak sa lugar nito kung saan ikaw ay aming sinasamba sa espiritu at katotohanan. O Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo, humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa, ng paglilinis sa aming mga marunuming puso, Panginoon. Naway bigyan niyo po kami ng malinis na puso, malambot na puso, na handang sumunod at tumanggap ng inyo pong pagtuturo, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo, O Diyos, sa trono ng inyong biyaya upang sumamba at magpasalamat. O Diyos, salamat po sa nakaraang linggo na kung saan kami po ay inyong patuloy na ginagabayan, iniingatan, Panginoon, sa mundong ito na puno ng kasalanan, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na ikaw ay Diyos ng kabanal-banalan at ikaw ay galit sa masama at sa mga kasalanan, Panginoon. Kaya kami nga po ay lumalapit sa inyo, Ama, at naway ang aming mga pagsamba at paghandog na ito ay maging katanggap-tanggap sa inyong banal na trono, Panginoon. O Diyos, sa umaga pong ito, amin pong idinadalangin sa inyo ang mga pananambahang ginaganap sa araw na ito na inyo pong pagpalain at basbasan, Panginoon, ang mga tunay na iglesia na nagtuturo ng katotohanan, Panginoon. Dinadalangin po namin, O Diyos, ang aming mga kapatiran na mapapunta sa mga kanilang mga pananambahan. Dalangin po namin, O Diyos, ang inyo pong pag-iingat. Ganon din po sa aming pastor na patuloy na gumaganap ng inyong kalooban, Panginoon Diyos. Dalangin po namin ang inyong patuloy na pag-iingat sa kanya pong paglilingkod, Ama. Dalangin po namin patuloy niyo po siyang gamitin. Ganon din po ang kanyang pamilya. Ay dalangin po namin yung patuloy niyo pong pag-iingat. O Diyos, sa umaga pong ito, aming inilalapit sa inyo ang bawat isa. Ihanda niyo po kami, ang aming mga puso, sa mensaheng inyo pong ipagkakaloob sa amin, Ama, na dadalhin po ng inyong mensahero, Panginoon. Ihanda niyo po ang bawat isa sa amin na maging katanggap-tanggap na tumanggap ng inyo pong biyaya. Salamat, O Diyos, pagpalain po ninyo ang pananambahang sa umagang ito at purihin ka po at pasalamatan sa makapangyarihang pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po makakaupo na at ating pong buksan ang ating mga songbook. Sa page number 1. Page number 1. All hail the power. Awitin po natin itong mga kapatid ng may kagalakan sa ating mga puso. Awitin po natin ang first stanza, third stanza at fourth stanza. All hail the power of Jesus' name. First stanza, sing. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Third stanza. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball, to him all majesty
majesty ascribe, and crown him Lord of all. To join your majesty ascribe, and crown him Lord of all. Last stanza. Oh, that with yonder sacred throne we at his feet may fall, we'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Isa pa pong awitin sa page number 17. O worship the King. Awitin po natin ang lahat ng stanza. O worship the King, all glorious above. Ready? Sing. O worship the King, O glorious above. O gratefully sing His power and His love. Our shield and defender, the ancient of days, pavilion in splendor and gilded with praise. O tell of His might, O sing of His grace, whose robe is the light, whose candle is faith. His chariots, O wrath, the deep thunder clouds form, and dark in His path on the wings of the storm. Thy bountiful care that tongue can recite, it breathes in the air, it shines in the light, it streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distill in the dew in the rain. Last stanza. Frail children of dust and feeble astray, in do we trust, nor find who do faint. Thy mercies, how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Purihin po ang Diyos, mga awiting yan, para po sa ating scripture reading. Tawagin po natin si Brad Kevin. Tayo po ay magsitayo para sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Buksan po natin sa Book of Psalms. Book of Psalms. In the book of Psalm 136. Psalm 136 verse 1 to 26. Psalm 136. Kung inyo pong nasumpungan na, ito po ang sinasabi sa English King James Version. Psalm 136 verse 1. O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. O give thanks unto the God of gods, for His mercy endureth forever. O give thanks to the Lord of lords, for His mercy endureth forever. To Him who alone doeth great wonders,
for his mercy endureth forever. To him who by wisdom made the heavens, for his mercy endureth forever. To him who stretched out the earth above the waters, for his mercy endureth forever. To him who made great lights, for his mercy endureth forever. The sun to rule by day, for his mercy endureth forever. The moon and stars to rule by night, for his mercy endureth forever. To him who smote Egypt in their firstborn, for his mercy endureth forever. And brought out Israel from among them, for his mercy endureth forever. With a strong hand out and with an outstretched arm, for his mercy endureth forever. To him who divided the Red Sea into parts, for his mercy endureth forever, and made Israel to pass through the midst of it, for his mercy endureth forever. But overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea, for his mercy endureth forever. To him who led his people through the wilderness, for his mercy endureth forever. To him who smote great kings, for his mercy endureth forever, and slew famous kings, for his mercy endureth forever. Sihon, king of the Amorites, for his mercy endureth forever, and Og, the king of Bashan, for his mercy endureth forever, and gave their land for an heritage, for his mercy endureth forever, even an heritage unto Israel, his servant, for his mercy endureth forever. Who remembered who remembered us in our low estate, for his mercy endureth forever, and hath redeemed us from our enemies, for his mercy endureth forever. Who giveth food to all flesh, for his mercy endureth forever. Last verse, verse 26. O give thanks unto the God of heaven, for his mercy endureth forever. Pagpalain ng pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos, tayo po'y dumako sa ating pagkakaloob ng ikapu at mga kaloob. Tayo po'y dadako sa ating pong panalangin sa pagkatulog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon ng Diyos ng Israel, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ang aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog ng ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa iyo ang binigay ninyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manglalakbay sa harap mo, gaya ng lahat aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganang ito ay inihahandog namin
inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa iyo, sa inyo. Alam namin, alam namin aming Diyos na iyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot. Ninihandog namin ang lahat ng bagay na ito at lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghandog na ito ay ng inyong mga anak. O Panginoon Diyos, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang nagnanasang nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa 1 Chronica 29, 10 to 18. Ako po na po ang lahat. Bago po tayo dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos, tayo po muling umawit. Buksan po natin ating mga songbook sa sa page number 203. Page 203, Amazing Grace. Awitin po natin ang first stanza, 6 at saka ang last stanza. Amazing grace, how sweet the sound. Ready? Sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. Sixth stanza. Yea, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. Last stanza. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below shall be forever mine. Amen. Atin na pong ihanda ang ating mga puso at isipan. Atin na pong tawagin si Deacon Rogi sa kanya pong pangaral ng salita ng Diyos. Sa pong mabiyaya at pagpalang umaga sa lahat, mga kapatid. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isa sa napaka-importanting topic. Ano po? Usapin. Patungkol po ito sa salvation. Ano po? So, sa ating po pagsisimula, tayo po magsitayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 2.
basahin po natin yung ating verse na paboritong basahin, ano. Madaming memory verse itong talatang ito. Yung Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang title po nating mahalagang mensahe ngayong umaga ay Salvation is not a suggestion. Tayo po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon sa pagsisimula po. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming soberanong Diyos, aming Ama na nasa langit. Marami pong salamat sa isa na naman pong umaga na inyong pinagkaloob sa amin, na kami inyong tipunin sa dakong ito upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat palagi sa paglalagay ng desire sa aming mga puso na kami ay makapaglingkod sa inyo tuwing araw ng linggo. Salamat po na palagi nyo kaming dinadala dito nang mayroong kagalakan sa aming mga puso. Aming Diyos, ngayon pong umaga inyong mensahe, ang aming dalangin, nawa ito po ay maging pagpapala sa mga kapatiran at gayon din po lalong-lalo na sa aming mga kapamilya, sa aming mga mahal sa buhay na wala pa sa aming Panginoong Hesus. Nawa inyong loobin at gamitin itong inyong mensahe sa amin ngayong umaga upang mabuksan ang kanilang mga puso at isipan. Nawa ay gawin niyo itong paraan at bigyan sila ng repentance, Panginoon, upang magkaroon sila ng kakayahan na pagsisihan at layuan ang kanilang mga kasalanan. Aming Diyos, nawa ang banal na Espiritu ay sumamin, siyang sumama sa amin at gumabay, siyang magturo sa amin upang maunawaan namin ang inyong mga salita. Nawa ang Panginoong Hesus ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. At muli po aming Diyos, maraming salamat sa mga oras na ito sa inyong magiging mensahe sa amin. Muli po aming Diyos, ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nakakaupo na po ang lahat. Okay po. So ating pong topic ngayon ay patungkol sa salvation. Ano po? So marahil tayong mga nakaranas na, sinasabi nating nakaranas na ng kapanganakang muli o regeneration, ay maring ating sabihin na kabisado na natin itong usapin na ito. So, yan ay isang maling attitude, ano po mga kapatid. Nawa ay ating maging humble tayo o sa ganitong usapin, ano, dahil patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon habang tayo ay nandirito sa lupa. Hindi naman pagka ikaw ay nagkaroon na ng regeneration, automatic ay isang snap lang, alam mo na lahat, mga doktrina, yung patungkol sa salvation, ano. So, mahalaga din natin itong pag-usapan, lalong-lalo na mahalagang alam natin ito kung paano natin ito ipapaliwanag o ibabahagi sa iba. Tulad nga doon sa ating panalangin kanina bago tayo magsimula, sa ating mga kapamilya na wala pa sa Panginoong Hesus. So, sa pamamagitan ng mensaheng ito, yung mga pag-uusapan natin dito, nawa ay loobin ng Panginoon na maunawaan nila na meron itong danger, meron itong, kumbaga, urgent itong ganitong bagay pagdating sa salvation, At meron din tayong responsibility. Hindi natin pwedeng baliwalain yun bilang mga tao, So, sa panahon ngayon, sabi nga dito, in a world that tell us salvation is something we can earn, maraming ganun ang turo, maraming religion, na ang pahiwatig ba ay ang salvation ay para bang isang suggestion sa tao. Nasa iyo na, kung ma-earn mo ito, nasa iyo na rin kung malulus. So, isang maling pagpapahayag ng ebanghelyo sa tao. So, nandiyan na yung Arminianism,
Pero napakaliwanag ng Bible kung ano ba talaga ang kanyang katuruan pagdating sa salvation. Ang Diyos ay sovereign pagdating sa salvation. Siya yung nag-decree niyan. Kasama na dun sa decree niya, yung kung sino yung mga hinirang, at nandun na rin yung means o kaparaanan kung paano sila makakatamo. Kumbaga, kung paano magkakaroon ng katuparan yung salvation ng mga elect. Kumbaga, napakaliwanag din sa Bible na hindi ito based sa ating works or dahil sa ating will, kundi yan lamang ay nakabase sa sovereign grace and mercy ng ating Diyos. So, sa pagsisimula natin, ang unang punto natin, dumako na tayo. Ang ating first point ay the ruin from sin and the danger of delay. So, again, ang first point, the ruin from sin and the danger of delay. So, dito pag-uusapan natin na ang kasalanan, sin is not only a moral failure, kumbaga, hindi lamang siya ganun kababaw. Kasi nga naman, paulit-ulit nating pwedeng gawin, wala namang nangyayaring masama sa atin. So, it's not just a moral failure. It is a spiritual death, kumbaga. Sabi yan ng Bible. Without God, man is lost, dead, and facing judgment. So, yun ang napakalinaw na itinuturo ng Bible. Unang-una, sin separates us from God. So, basahin natin yung Isaiah chapter 59, verse 2. Papakita natin na ang kasalanan ay naghihiwalay sa Diyos. So, Isaiah chapter 59, basahin natin yung verse 2. Yan. Nandiyan yung, but your iniquities have separated between you and God. So yan, verse 2. But your iniquities have separated between you and your God. And your sins have hid His face from you, that He will not hear. So sa Tagalog, babasahin ko rin po, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan o kasalanan kayo at ang inyong Diyos. So, napakalinaw At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya huwag makinig. So, ang kasalanan pala, pag tayo gumagawa, bagamat feeling natin walang consequence, feeling natin, pag ginawa natin yun, ay may na-achieve tayo na mabuti, kahit pa yun ay kasalanan, kunwari ay mandadaya tayo para may gain, magkakaroon ng gain yung iyong sabihin natin kapamilya. Pag nandaya ka, dinaya mo yung isang tao, magkakaroon ng gain yung iyong kapamilya. Bagamat maganda ang iyong motibo, pero alalahanin natin, ito pa rin ay kasalanan. Maging yan man ay lihim, walang nakakakita, pero sa Diyos yan ay hayag. So again, ang sabi ng Biblia, sin separates us from God. So lahat naman tayo ay nakakagawa ng kasalanan. So nakakatakot naghihiwalay pala ang kasalanan sa Diyos. Hindi pala siya simpleng bagay lamang. Sabi din sa Romans 3:23, yan ang patunay na lahat tayo, hindi exempted. Walang exempted dyan. Kahit tayo noon ay ganito rin. At hanggang tayo nandito sa lupa, nandiyan ang mga tukso ng kaaway. So Romans 3, verse 23, ang sabi dito, for all have sinned and come short of the glory of God. Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. In a sense na sin cuts off from communion with God. Pag ikaw ay may sin, no matter how small or big, same lang yun, kasalanan pa rin yun. Hidden man ito o hayag, walang pagkakaiba. At napakalinaw, sabi sa Romans chapter
3 verse 23, lahat ay nangagkasala nga. So ating i-align yan dun sa Isaiah 59 na binasa natin kanina. Kung lahat ay nagkasala nga, ay di lahat ay separated from God. So walang exempted. Maging tayo ng mga panahon na hindi pa tayo nakakaranas ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. So mamaya mapapag-usapan natin kung paano ba nangyayari yun. Sino bang gumagawa noon? So napakalinaw, binibigyan muna natin ng diin na ang kasalanan ng tao, kahit nagpipilit mamuhay ng mabuti, nakakagawa pa rin talaga yun ng kasalanan. Kung magiging honest lang tayo, magpapakatotoo tayo, aaminin natin yan na tayo ay nakakagawa ng kasalanan. So napakalinaw sa scriptures, lahat ay nagkasala, at sabi sa Isaiah 59:2, lahat ay magiging hiwalay sa Diyos, kung ganun. So yun yung conclusion, Eh ano bang kumbaga consequence kapag ka ikaw ay hiwalay sa Diyos at namumuhay sa kasalanan? So sabi ng Bible diyan, the wages of sin is death. So nandiyan din yan sa Romans. Punta tayo sa chapter 6. So hayaan nating ang Biblia ang magpaliwanag sa atin patungkol sa kasalanan. Romans chapter 6, verse 23. Napakalinaw dyan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, mag-focus tayo dun sa naunang talata. Pag-usapan muna natin yung kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, anong klaseng kamatayan? Yung bang mamamatay ka bigla pag gumawa ka ng kasalanan? Bakit yung mga napag-usapan natin na topic nung first at second week, yung patungkol din sa Pride Month, bakit sila? Ba't hindi nauulan na agad ng apoy? Bakit ganun? So, ibig ba sabihin nun ay hindi na ito applicable ngayon? Hindi. Ang tinutukoy dyan na death, syempre, mamamatay ka physically, and then, yung second death. Yung hiwalay ka sa Diyos, na mamamatay ka, sa tingin mo, saan ka pupunta nun? So, pagbabayaran mo yung kasalanan. Hiwalay ka sa Diyos, pag namatay ka, saan ka kaya pupunta? Kasama ang Diyos o hiwalay sa Diyos? So, nabasa naman natin kanina, but your iniquities have separated between you and your God. Sa Isaiah, So, hiwalay sa Diyos, pag namatay ka, hiwalay ka sa Diyos. So, nasaan ka kaya? Ang Diyos kasi nasa langit. Kapag hiwalay ka sa Diyos, saan ka mapunta? Dito, sa lupa, multo. Walang ganoon. Pag namatay ka, isa lang ang pupuntahan mo. Pero dalawa yung maaring puntahan mo. Pwede ka mapunta sa langit or sa impyerno. Walang hanggang kapurusahan at hiwalay ka talaga sa Diyos. Sabi din ng Ezekiel 18:4, para mas mabigyan natin ng diin, yan. Kung pagka ang isang tao o kahit yung kaluluwa mo na nagkasala, ay mamamatay. Anong klaseng kamatay? Eternal death. Kung pag ikaw ay nasa Panginoong Jesus, eternal life, dito eternal death. So, Ezekiel chapter 18. Yan. Basahin natin yung verse 4. Sabi dyan, the soul that sinneth it shall die. Verse 4, behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. So, Diyos yan. The soul that sinneth, it shall die. So, lahat naman, mamamatay, physically mamamatay. Ano bang tinutukoy dyan? Soul lang usapan dyan. The soul that sinneth, it shall die. Sa Tagalog, narito lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. So, hindi, ang tinutukoy dyan, kaluluwa na. So, meaning second death na talaga yan. Spiritual death leads to eternal separation.
Napakalinaw yung tinuturo ng Bible. Unless grace intervenes, syempre. So, talagang makikita natin na may urgency yan. So, pag tayo ay nagmatigas, hanggang sa narinig mo na yung mensahe ng kapahayagan ng Ebanghelyo, yung tunay na gospel, yung hindi perverted gospel, na dito mo lang yan maririnig sa mga tunay na iglesia ng Panginoon. Tapos ikaw ay nagmatigas, ay wala na yung cure, kumbaga. Sabi nga sa Proverbs 29:1, basahin natin yun. So atin lang ine-emphasize yung patungkol sa kasalanan. Again, yan ay the ruin from sin and the danger of delay. So pag dinelay mo, ano bang sabi ng Bible? Proverbs 29:1. Yan, verse 1. Sabi dito, he that being often reproved hardeneth his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Yan. So sa Tagalog, ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kanyang leeg, biglang mababali at walang kagamutan. Napakalino Kumbaga, pinapaliwanag dyan o pinaparating sa atin ang salita ng Diyos na kapag ating patuloy na nire-reject o dinedelay, pwede pa naman bukas, pwede pa naman siguro sa isang araw. Kasi may gusto pa akong mga gawin. Paano kung biglang mabali ang iyong leeg? Kumbaga dyan, sabi dyan, paano yun? So, suddenly, wala nang kagamutan niya. Naharap ka na sa Diyos. Hiwalay ka sa Kanya dahil hindi ka nakapagsisi sa iyong mga kasalanan. Hindi ka nakatamo ng kapatawaran. So, wala na. Wala nang kumbaga, second chance. Kasi nandito na yung pagkakataon mo Ngayon na. Yung pagkakataon mo upang humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Kasi napakita naman natin from the Word of God na ang sin talaga, it separate us from God. Tapos ano bang kabayaran ng kasalanan? The wages of sin is death, and delaying repentance is deadly. So, ngayon na. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sabi diyan ay, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Basahin nga natin yun. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Dapat yan may urgency yan. So, hindi kailangang i-delay. Hindi pwede na sabihin, bukas na lang, sa isang araw na lang, sa isang linggo na lang, o mamaya na lang. So, sabi dyan, for he said, I have heard thee in a time accepted. In the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Sabi niya sa Tagalog, narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. So, napakaliwanag ng salita ng Diyos. So may urgency. Marahil ikaw ay niloob na ng Panginoon. Na ikaw ay marinig mo ang kanyang mensahe sa iyo patungkol sa kasalanan, patungkol sa danger, at sa delay, kung de-delay mo pa, to delay is to gamble with eternity, sabi nga. Paano kung kunin ka na ng Panginoon? Ikaw ay hiwalay sa Diyos. So, syempre, nakakalungkot naman yun. At yan ay naayon din yan sa kalooban ng Diyos kung ikaw naman talaga ay kanyang kakahabagan. So, syempre, ang ating second point, diretso na tayo second point. Pagdating sa salvation, mga kapatid, ang Diyos ay sovereign, naniniwala tayo dyan. Sabi nga dyan sa ating talata, tayo ay naligtas through faith, and that not of yourselves. Gift yan ng God. So, galing yan sa Diyos. Sovereign ng Diyos pagdating sa salvation. So, ating second point ay the sovereign God in salvation. God is absolutely sovereign in salvation.
He chooses, siyang pumipili. He draws, siya naglalapit. And He regenerates according to His eternal purpose. So, mare-regenerate ang isang tao, hindi ayon dahil sa kanyang mga ginawa, yan ay according to His eternal purpose. So, makikita natin yan. So, dito naman tayo magbigay ng diin. Dito naman tayo mag-focus. So, okay na-establish na natin na ang kasalanan ay masarap gawin. Pero, ang end niyan, pag hindi ka nagsisi, ruin from sin, at ikaw ay pagbabayaran mo yan. Hiwalay ka sa Diyos. Malamang, masarap masarap yan sa taong gawin. Yan ang gusto ng laman. Pero mas masarap yung ayon ka sa kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos, sovereign yan pagdating sa salvation. Sabi nga doon sa ating, sa Ephesians chapter 1, salvation begins with God's choice. So, may mga pinipili ang Diyos. Sa iba, may mga tao kasi na hindi naniniwala sa sovereign election ng Diyos. Pero pag iyo namang pinagbulay-bulayan, kung nagbabasa ka talaga ng salita ng Diyos, at dadagdagan pa yan ng Panginoon ng kanyang grace, bibigyan ka ng kaunawaan, makikita mo na may mga pinili na talaga ang Diyos. Pero yan, may mga tao talagang nagre-reject. Wala tayong magagawa kahit anong gawin nating paliwanag sa kanila kung hindi sila binubuksan ng Panginoon pagdating sa doktrina ng election, unconditional election, ay wala tayong magagawa kundi ipanalangin sila na naway kahabagan. So going back sa ating topic, ang Diyos ay pumipili according yan sa kanyang will. God chose people o mga tao for salvation. No, salvation begins with God's choice. So doon nagsimula yan. Bago pa itatag ang sanglibutan. So saan natin mababasa yun? Sa Ephesians chapter 1. Atin lang ipakita na ang Diyos ay pumipili ng kanyang mga ililigtas. Bago pa, wala ka pang ginagawa, wala ka pa dito sa mundong ito. So kung ikaw ay isa sa kanyang pinili, napakapalad mo. So Ephesians chapter 1 verse 4. Sabi dito, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Napakalinaw. Ayon sa pagkapili niya ng Diyos sa atin, sa Kanya, kailan? Bago itinatag ang sanglibutan. So, unconditional election talaga. Hindi siya nag-base sa kung anong ginawa ng tao. Pumili na siya bago niya palalangin ang sanglibutan. So, wala pa tayo lahat dito. Meron na siyang pinili. Sovereign ng Diyos sa salvation. Tuloy natin. That we should be holy and without blame before Him in love. Upang tayo maging mga banal. So, syempre, pag ikaw ay banal, ay umiiwas ka na niyan sa kasalanan at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So hindi natin pwedeng sabihin na tayo ang pumili sa Diyos. Napakalinaw dito, bago pa lalangin ang sanglibutan. Maaring may magsabi, may mga tao kasi, may mga nakakausap tayo, pag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. Minsan may mga na-encounter tayo na ang gusto nila ay meron silang part sa kanilang salvation. Ayaw nilang ipaubaya sa Diyos o ibigay sa Diyos ang lahat ng glory, lahat ng kapurihan. Ang gusto nila, meron silang part sa kanilang salvation. Pero napakalinaw, sabi ng Bible, hindi tayo ang nag-will niyan. Hindi yan nagbe-base nga, sabi natin, hindi yan nagbe-base sa gawa mo. Dito, napakalinaw, Ephesians 1:4, pumili ng Diyos bago palalangin ang sanglibutan. Sabi naman ni Pablo sa Romans chapter 9 verse 16, para mabigyan natin ng diin, hindi yun sa may gusto, hindi yun sa gumagalaw, meaning hindi yun dumedepende sa tao.
Yung pagpili na yan, yung salvation na yan. So, Romans 9, verse 16. Sabi dito, Romans chapter 9, verse 16. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Sa Tagalog, kaya nga hindi sa may ibig, o hindi doon sa may gusto, yung nagwi-will, free will daw. Paano yan? So then, it's not of him that willeth. Oh. Kaya nga hindi sa may ibig, hindi sa tumatakbo, meaning hindi doon sa gumagalaw, sa gumagawa na tao, hindi gawa ng tao. Kundi saan? Kundi sa Diyos na naaawa. So yun. Kapag pala ikaw ay napasama dun sa mga pinili ng Panginoon bago pa lalangin ng sanglibutan, so napakapalad mo dahil ikaw ay kinaawaan lamang ng Diyos. Election is rooted in God's mercy, not man's merit. Kaya nga unconditional election. So pumipili ang Diyos. Yun ang simula yun yung pinaka salvation begins with God's choice. So pagkatapos noon, paano nangyayari yung ang tao ay nakakalapit sa Diyos? Pero nakita na natin dito, sabi, hindi daw doon sa tumatakbo, hindi din sa may ibig. So paano yun? Paano na ganap sa atin personally mga kapatid? Tayo nagsasabing nakaranas ng kapanganakang muli. Ano bang ang salvation kasi, yan ay talagang personal experience yan. So ano bang ating pagkakaanalisa kung paano tayo nakalapit sa Panginoong Hesus? Meron ba tayong kakayahan? Napakalinaw, no man comes unless God's draw. So Diyos pa rin ang kumikilos. Kaya nga sabi natin, God is sovereign in salvation. So kung siya ang pumili, siya din ang maglalapit. Siyempre naman, pinili ng Diyos, siya din ang maglalapit sa tao, sa kanyang anak. Kasi nga ang tao, sabi ng Panginoong Hesus, ay walang taong makakalapit sa kanya. Bakit daw may mga nakakalapit? Sabi ng mga Armenian, ng mga false church. Lumapit ako Lumapit pa nga ako sa unahan Na-altar ko ay may kakayahan ako. So talagang sinasalangsang ang salita ng Diyos, ang will ng Diyos. Napakalinaw, nabasa natin. It's not of him that willeth, nor of him that runneth. So kukontrahin mo yun. Pag ganun ang patotoo mo, doon mo makikita na yung isang tao ay Armenian. Makikita mo na hindi niya talaga naunawaan yung salvation na ginagawa ng Diyos. Kasi marami namang Christian ngayon, maraming born again. Pero ang kaibahan ng kanilang pagkaunawa pagdating sa salvation, nakikibay grace din sila, pero gusto nila may part nga sila. So, medyo may kalituhan pagka yung inanalyze ng mabuti. Kung ang Diyos ay sovereign sa salvation, siya yung pumili. Hindi siya din yung naglapit. So, anong laban mo doon? Hindi. Ang gusto ng mga tao, meron silang part. May part. Pag tinanong mo, ano po bang part nyo? May part po ba kayo sa salvation nyo? Meron. Ay, ano po yun? Pinili ko siya. Pinapasok ko siya sa puso. So, ganun yung common na naririnig natin sa mga, kahit pa sa pastor mismo, na ako personally, may mga nakakausap akong pastor na ganun. Hindi naniniwala. Yung pagpili lang daw ng Diyos ay ano bang term niya doon? Basta lang siya. Para bang tumingin daw sa malayo, sa hinaharap. At tiningnan ko sino yung mga taong tatanggap. Yun daw yung mga inelect. So, hindi salvation by works pa rin yun. So, hindi yun by grace. Kita nyo, meron silang inconsistency, meron silang maling pagkaunawa pagdating sa kaligtasan. So, tayo, yung ginagawa natin ngayon, iniisa-isa natin para maging malinaw sa atin. Hindi tayo nandito para pilitin yung ginagawa nila, pipilitin yung tao na tanggapin nyo na, banal na espiritu. Mamaya, mapag-usapan pa natin yan. So, balik tayo dito sa topic natin. The sovereign God in salvation, So, una, nakita natin, salvation begins with God's choice. So, siyang pumili. So, pangalawa, no man comes unless God's draw. So, Diyos ang maglalapit sa tao.
Kasi nga sabi ng Panginoong Hesus sa John 6:44, basahin natin yun. O ito, kulay red text ito ha, pagka ang Bible mo ay red text. Panginoong Hesus ang nagsasalita dito. Yan, John 6:44. So, doon sa taong nagsasabi na may kakayahan daw, may part daw siya. So, paliwanag mo to. Panginoong Hesus na nagsasabi. John 6:44. So, basahin ko din sa English, babasahin ko din sa Tagalog siya. So, no man can come to me except the Father which has sent me draw him, and I will raise him up at the last day. So, bigyan natin ng pansin yung mga unang salita. No man. So, kasali ka ba doon? Exempted ka ba dyan? Napakalinaw, sabi ng Panginoong Hesus, lahat yan ng tao. No man can come to me. Walang taong makalalapit sa akin, sabi sa Tagalog. Ano yung exception? Ano lang yung kaparaanan para makalapit sa Panginoong Hesus? Tayo, mga members dito sa Iglesia sa San Pablo, paano lang tayo nakalapit? Except the Father which hath sent me, draw him. So maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. So no man comes unless God's draw. At siya ay aking ibabangon sa huling araw. Napakalinaw na Panginoong Hesus ang nagtuturo. Pag sinabi yung can, yung word na can, yung no man can, it speaks about ability, kakayahan. So, paano ngayon ipapaliwanag ito ng taong nagsasabing nakalapit siya sa Panginoon, pinili niya ang Panginoon? Aba, kontra ka dun sa tinatawag mong Panginoon. Ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Kaiba na sinasabi mo. So, kaya nga kasi no man can come to Christ, dala yan ng ating isa pang doktrina, dala yan ng total depravity ng isang tao. Hindi natin yan tatalakayin ngayon. Pero ang ibig sabihin talaga nung, in a sense, ng total depravity, lahat ng part ng tao. Mind, heart, will, emotion, yan. Lahat yan ay corrupted ng sin. So again, ang sin ay separation from God na napag-usapan natin. So talagang ang tao, hindi lalapit sa Diyos. So paano yun? Kapatid, may mga nagsasabing nakalapit daw sila. So ngayon, ang tanong natin doon sa mga taong nagsasabing yun, paano nila nasabing nakalapit talaga sila? Anong ibig sabihin natin? Kasi nga, nakalapit sila nakatanggap sila dito sinasabi ng Panginoon, walang makakalapit. Ang tanong natin sa kanila, paano mo nasabing nakalapit ka? Yun lang. Common, ang sagot kasing common na naririnig natin sa mga maling iglesia, members ng maling iglesia, paano ka nakalapit? Abay, tinanggap ko. Abay, pinapasok ko sa aking puso. Abay, sumampalataya ako. Makikita natin mamaya yung faith, galing din yun sa Diyos. So anyway, balik tayo dito. Yun ang sagot. Pero tayo, pag tayo ay tinanong, mga kapatid, tandaan natin ito. Pag tayo tinanong, paano ka nakalapit? Ayan, napakalinaw. Inilapit tayo ng Ama sa kanyang anak. So una, pinili tayo bago itatagas ang libutan. Ito hindi lang naman para sa mga unsaved, para din ito sa atin, kasi baka mamaya tanungin tayo. Ang sagot natin ni parang Arminian. So, i-take nyo din ito as part ng ating paglago spiritually, para maging equipped tayo. So, yan. Paano tayo naligtas? Una, ang Diyos ang pumili bago itatagas ang libutan. So, paano kayo nakalapit? Pag tinanong, no man can nga, sabi ng Panginoong Hesus. Inilapit tayo nung Ama. Diyos ang kumilos. Hindi natin sasabihin na tayo ang pumili, gawa ng gusto natin, napakalinaw. Kaya nga, hindi sa may ibig, sabi dun sa Romans 9:16, yung binasa natin kanina, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Ilalapit ka pala ng Ama sa kanyang anak pag siya ay naawa sa iyo. So, anong hihingin mo sa Diyos? Provide mercy. Yan, So, yun yung kailangan ng tao. Mercy ng Diyos. But of God that showeth mercy. Sabi yan sa Romans 9:16, binasa natin kanina.
And then, sabi din ito, same verse na nagpapakita na ibinibigay lamang ng Diyos yung kakayahan sa tao upang makalapit sa anak sa Philippians 1 verse 29. So basahin natin yan. Nabanggit kasi dyan yung it is given in the behalf of Christ to believe on Him. So binibigay din pala yung pag-believe, ano? So faith yun, ano? Faith is given. So Philippians chapter 1 verse 29. Mamaya, mas anuhin natin ito ng mas malalim pa. Pero i-connect lang natin dun sa kakayahan, kung paano ba nakakalapit. Ano? Philippians chapter 1 verse 29. For unto you, it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So mag-focus tayo dun sa word na it is given. Sa Tagalog, ipinagkaloob alang-alang kay Kristo. So, hindi gawa natin, ano? Hindi pinagkaloob dahil sa ginawa natin. Ipinagkaloob alang-alang kay Kristo. So, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din namang alang-alang sa Kanya. So, ating bigyang diin na ito ay pinagkakaloob ng Diyos. Nilalapit ng Ama sa Kanyang anak, at ipinagkakaloob din ng Ama alang-alang sa Kanyang anak. Ano? Hindi alang-alang sa ating ginawa. May pag tayong tiningnan ng Diyos, ang makikita sa atin ay puro karumihan, puro kasalanan. Kundi alang-alang sa Kanyang anak, sa kay Kristo, ano? Para tayo makapanampalataya, para tayo makapagtiis, ano? Alang-alang sa Kanya. So, faith is given in a form of a gift, not a human achievement. Ibinibigay yun ng Diyos sa Kanyang naibigan, sa Kanyang kinahabagan. Kaya nga, faith is given in a form of a gift. Hindi dahil may na-achieve ka, kaya ka binigyan. Hindi dahil pinili mo siya, kaya ka binigyan. So, yun nga, sabi sa ating teksto, no? It is a gift from God. So, talagang inconsistent yung paniniwala ng mga tumatayo dun sa na sila daw ay may part sa kanilang salvation. So, mali yan. So, ito ang tunay na kapahayagan pagdating sa kaligtasan. Ano? Regeneration is the work of the Spirit. So, punta naman tayo. Pumili yung Ama bago itatag ang sanglibutan at inilalapit ng Ama sa anak para makalapit. Ano? Kasi nga, walang kakayahan, sabi ng Panginoong Hesus. Ama lang din ang gumagawa nun. And then dito makikita natin, regeneration, yung kapanganakang muli, hindi yan dun sa sinner's prayer, hindi yan dun sa pinatanggap ka, yan ay gawa ng Holy Spirit. Ano? So, John 3:3. Paano ba makikita ang kaharian ng Diyos? Kailangan kang ipanganak muli. So, paano ba nagkakaroon ng kapanganakang muli? Ano, mamaya, makita natin. O, John 3, verse 3. Kulay red yan. Panginoong Jesus ang nagsasalita dyan. Jesus answered and said unto him, si Nicodemus ang kausap dito, ano? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa Tagalog, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So, paano ba ipanganak muli? Banal na Espiritu ang gumagawa ng regeneration. Hindi yan nakadepende sa iyong pagiging righteous, self-righteous, kung anong nagawa mo. Sabi nga sa Titus 3:5, not by works of righteousness, which we have done, kundi lamang by the washing and regeneration, ng banal na Espiritu. Basahin nga natin yun. Kasi nabanggit natin, sabi ng Panginoong Hesus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, paano ba maboborn again? Paano ba ma-regenerate? So, dito,
na ipaliwanag yan. Hindi tayo hinahayaan ng Diyos na manghula. Nandito kanyang mga salita, ang Word of God, nandito. Nandito ang sagot sa tanong na yan. Titus chapter 3, verse 5. Paano ma-regenerate? Dahil tinanggap mo, pinatanggap ka ng pastor, sumabay ka doon sa sinner's prayer, nagtaas ka ng kamay, pumunta ka sa unahan, yung ba ang sabi ng Word of God? Ba't ganun yung patotoo nila pag tinatanong mo? So, di mali. Mali sila. Kawawa. Nadaya. Dito, ang paliwanag. Titus chapter 3 verse 5. Not by works of righteousness which we have done. Kabilang na doon yung sinasabi mong tinanggap mo. Mali. But according to His mercy. Ayun na ulit yung word. According sa mercy ng Diyos. He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit or Holy Ghost. Sa Tagalog, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Kaya pala tayo naliligtas, talagang yun, consistent yung turo ng Bible. Kaya tayo naligtas, hinaawaan tayo ng Diyos. Sa pamamagitan, paano regeneration? Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan, ayun na, born again, at ng pagbabago, saan? Sa Espiritu Santo. Yun ang gumagawa, Holy Spirit, hindi yung pastor, hindi dahil dun sa mga nagawa mong sa tao dyan, sa mga gawa, sa katuwiran, self-righteousness, hindi. Banal na Espiritu. Diyos pa rin. The new birth is the Spirit's miracle, kumbaga. Not, hindi gawa ng tao, not man's doing, kumbaga. So nakita natin, dito sa ikalawang point, ang salvation, pagdating sa salvation, ay soberano ang Diyos. Siya ang pumili, siya yung naglalapit, at siya din yung nagre-regenerate sa tao. So wala talagang part yung tao. So, paano yun? Kung ikaw ay wala pa sa Panginoong Hesus, nalaman mo na pag namumuhay ka sa kasalanan, hindi ka nagsisisi, dinedelay mo ang iyong responsibilidad na magsisi, ay mahihiwalay ka sa Diyos. Nakita mo din na Diyos pala ang gumagawa ng salvation. Siya yung nagbigay o nagbibigay sa tao. So ano naman ang dapat mong gawin? Anong responsibilidad ngayon ng tao? Kung Diyos pala ang gumagawa. Yun din kasi yung ibinabato sa akin. Kung gano'n naman pala, Diyos naman pala ang nag-decree na ng lahat. Ay, di intayin na lang natin. So, ganun ba? Ganun ba ang gagawin natin? Paano pagka yung tinanong nun? Ganun pala Diyos pala ang nag-decree na Paano natin sasagutin yun? Doon na papasok mga kapatid yung ikatlong punto natin. The responsibility of you and me. May responsibility din ng tao. Pero hindi ibig sabihin, kaya naligtas dahil dun sa responsibility na yun. Hindi. Kasi salvation is of the Lord, syempre. Pero man is still held accountable. Bakit? Kasi God commands to repent. Sabi nga, mababasa natin sa Bible yung God commanded all men everywhere to repent. Utos pala yun. So, accountable ang tao, Inutos pala yun ng Diyos. So, walang katanggi. Pagka binabaliwala ang Diyos, hindi nagsisisi sa kasalanan. Bukod dun sa hindi ka nagsisisi sa kasalanan mo, nasuway ka pa dun sa utos ng Diyos na magsisi. Doble-doble, Saan ba yun yung God commanded all men to repent? Acts 17:30. Pakita lang natin na nasa Word of God talaga yun. Utos yun So tayo, may responsibility tayo. Yan. Acts chapter 17, verse 30. Yan, ito sabi. And the times of this ignorance, God winked at. But now, commanded all men everywhere
to repent. Sabi diyan sa Tagalog, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon, ipinag-uutos. Yan, utos pala yun. Ano daw? Ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. So, baliwala sa'yo, Hindi, hintayin ko na lang. May Diyos palang nag-akda siya rin palang gagawa. Aba, hindi, may utos. So, meaning, pag hindi ka nakakaramdam ng pagsunod dyan sa utos na yan, ay reprobate ka talaga. Hindi ka tupa ng Panginoon pag ganun. Matigas talaga ulo mo. Kambing ka. Siyempre, inuutos ng Diyos sa lahat. Para ipakita lamang na may responsibilidad tayo. Ngayon, sinasabi mo, pumipili ang tao. Paano yung hindi pumili? Paano mapapaliwanag ngayon yun? So, responsible ba siya? May responsibility. Accountable ba siya? Kita nyo na. Kahit dun sa nagsabing pinili ang Diyos, na mali naman ang pagkaunawa, dahil siya ay may part sa salvation, mali. Paano yung mga hindi pumili? Abay, lalo na. Lalo na yung mga hindi nagsisi sa kasalanan. Utos pala yun So, pare-parehas lang din Yung isa ay gustong agawan ng glory ang Diyos pagdating sa salvation. Yun namang unsaved talaga, unbeliever, baliwala ang Diyos. So, wala siyang kawala. Kasi hindi siya sumunod sa utos ng Diyos na mangagsisi silang lahat, sa lahat ng dako. So, sinabi din niya ng Panginoon, kung hindi tayo magsisisi, mamamatay tayong lahat, meaning ay, second death din. Sige, basahin natin yan sa Luke 13:3. Panginoong Jesus ang nagsasalita dito. Yan, Luke chapter 13, verse 3. Sabi dito ng Panginoong Jesus, sa English, I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Aba, inutos pala din ng Panginoong Jesus yung talaga, Ang sabi sa Tagalog, datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayong ding paraan. Aba, patay. Repentance is not optional. Kumbaga, it's not a suggestion. Nakita natin from the Word of God, it is a divine command from God. But still, ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan, syempre. Sabi nga natin, kahit yan ay iniutos ng Panginoon, kung wala namang kakayahan ng tao, syempre, Diyos ang magbibigay niyan. Siya magbibigay ng kakayahang mag-repent, kaya kung nararamdaman mo kung nararamdaman mo na yan ngayon, yung urgency, so isa lang ibig sabihin niya, kumikilos na ang Diyos sa iyo, binabagabag ka na niya. Binabagabag ka na ng banal na espiritu. Kung nararamdaman mo na yan, kumikilos na ang Diyos sa iyo. Binibigyan ka na niya ng kakayahan. So, huwag mong baliwalain yan. Basahin natin ng ilang mga talata para mas maging malinaw na ang repentance ay galing din naman sa Diyos at ibinibigay niya yan sa tao. So, kung ikaw ay bigyan niya ng kakayahan yan, meaning ikaw ay isa sa mga inirang. Isa ka sa mga elect. Una, tingnan natin ang sinasabi ng Bible. Di ba sabi natin, walang may kakayahan, walang nagwiwil. Pero hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Bibigyan ka niya ng kakayahan na makapagsisi, ng repentance. So, ito, Acts 5:31. Basahin natin yan. Acts chapter 5, verse 31. So, atin lang ine-emphasize sabi niyo, walang kakayahan. Paano makakapagsisi? Abay, Diyos din ang nagbibigay nun. Kaya kung nararamdaman mo na ngayon na parang nakakaramdam ka na, kinikilos ka na ng banal na espiritu, huwag mong baliwalain yan. Ito, Acts chapter 5, verse 31. Sabi dyan, Him hath God exalted with His right hand to be a Prince and Savior, Jesus Christ. For to give repentance to Israel
and forgiveness of sins. Christ was exalted to give repentance. In a sense, yun yung sinasabi yan. It is a divine gift, kumbaga, not a human initiative. Yung repentance, nakita natin, binibigay. Sabi kasi sa Tagalog, upang magbigay ng pagsisisi. Ay binibigay pala yun sa Israel. At kapatawaran ng mga kasalanan. Paano yun? Sabi lang dyan, Israel lang. Ay paano tayo, mga hintil? Di ba, ito, yung sa hindi nakakalam ng word na hintil, Gentile. Madami din ako nakakausap doon, nabubulaga doon sa salitang yon. So, meaning lang ng Gentile, hintil, hindi ka Israelite. Maliwanag. Pag sinabing Gentile, ibang lahi. So, kabilang tayo doon. Paano yan? Sabi lang dito sa Acts 5:31 ay to give repentance to Israel. So, paano tayo? Bibigyan din tayo syempre. Kung isa ka sa hiniram ng Diyos. Saan yun mababasa? Acts 11:18. Nandyan din. So, akala nga kasi ng mga Israelita, sila lang ang maliligtas, Pero nung time na ito, nakita na nila na, may nagliligtas na rin ng Panginoon sa mga hintil, sa mga Gentiles. So, Acts 11:18, basahin natin. Bibigyan din. Yan. When they heard these things, yung nireport ko, na may mga naligtas na nga, na Gentiles, they held their peace and glorified God, saying, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. Pakalinaw, sabi sa Tagalog, at nang marinig nila ang mga bagay na ito, yung nireport sa kanila na naligtas na rin ng mga Gentiles, ay nagsitahimik sila. Hindi sila nagreklamo, At niliwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy binigyan din naman ng Diyos ang mga hentil ng pagsisisi sa ikabubuhay. Again, ang repentance ay ibinibigay ng Diyos sa mga Israeli, sa mga Hudyo, ganun din sa Gentiles. Even the Gentiles receive granted repentance, not something they produce, kumbaga. Hindi ito dahil sa ginawa ng mga Gentiles, kaya sila binigyan. Nakita natin, ibinigay, iginarant sa kanila. So, hindi mahirap. Kahit pa Diyos ang nag-akda, siya yung nag-decree bago lalangin ang sanglibutan, siya yung naglalapit, siya yung banal na espiritu ang nagre-regenerate, siya din naman ang magbibigay ng repentance. Napakalinaw. At pag nagbigay ang Diyos ng repentance, magkakaroon ka ng kaalaman patungkol sa katotohanan. Di ba itong ginagawa natin ito? Nangangaral tayo patungkol sa salvation. So, nakakaramdam ka na ngayon, kinikilos ka na ng banal na espiritu. At kaakibat niyan, kasama niyan, yung kaalaman mo patungkol sa katotohanan. Saan natin mababasa yun? 2 Timothy 2:25. Yan binibigyan ka na ng tamang kaalaman patungkol sa katotohanan. 2 Timothy chapter 2 verse 25. Di ba, nakakaramdam ka na, kinikilos ka na ng banal espiritu, naiintindihan mo na yung mensahe ng Panginoon sa iyo ngayon. So, ito sabi dyan sa 2 Timothy chapter 2 verse 25. In meekness, instructing those that oppose themselves, if God, peradventure, will give them repentance to acknowledging of the truth. So, basahin ko rin sa Tagalog, nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang. So, ito yung ginagawa natin. Nagsisisalangsang kayo sa Diyos. So, sinasaway namin kayo ng may kaamuan. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan. God gives repentance that leads to the truth and salvation. Hindi lang kagaya nung nagsasabing ligtas daw siya dahil tinanggap niya ang Panginoong Hesus. Wala sa katotohanan. Bakit? Ba't natin nasabi? Meron siyang part sa salvation niya . Isipin niyo yun. Wala sa truth, pero ligtas daw. Mali. Maling kaalaman ng kaligtasan. So, hindi yun nakaranas ng ganito. Hindi siya nabigyan ng
ikaaalam ng katotohanan. So meaning, nadaya siya. Kala niya ligtas siya, nagmamalaki siya sa Diyos, na pinili ko kayo, tinanggap ko kayo, kaya ako naligtas. Kita nyo na. Pero ang tunay na repentance, may kaakibat na yan na sa ikaaalam ng katotohanan. Yan, nabasa natin. Baka sakaling sila pagkalooban ng Diyos ng repentance, ng pagsisisi, sa sa akala nila sila ay may part. Hindi, sa ikaaalam ng katotohanan. At yun yung ating pinag-uusapan ngayon. Katotohanan pagdating sa salvation. And then another thing na ginagawa ng Diyos, paano yun? Paano malalaman yung katotohanan? Paano ka makakapanampalataya? Siyempre, pag narinig mo ang salita ng Diyos. Number 2, faith comes by hearing of the word. Saan nyo? Romans 10:7. Sahin natin yan. So, kita nyo, nabigyan na ng repentance. Paano yung pananampalataya? Binibigay din yun. Pero syempre, anong means? So, isa sa means na ginagawa na idinikri ng Diyos ay yung pakikinig ng kanyang mga salita. So, importante pala, na nakikinig ng mga ganitong mensahe. Mga sermon, kumbaga. So, yan, Romans chapter 10. Basahin natin yung verse 17. Yan. So then, faith cometh by hearing. Anong hear? And hearing by the word of God. Sa Tagalog, kaya nga ang paniniwalay o pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Word of God. So, importante nakikinig dito. So, idinikri na yan ng Diyos. Dinala ka na ng Diyos sa pagkakataong ito upang makapanood ka ng live, mapakinggan mo. Kumikilos ang Diyos sa iyo. Huwag mong baliwalain. Napakalinaw. Faith comes by hearing the word. Hindi yung mga inspirational speaker ang papakinggan mo. Word of God. So, anong dapat nating kumbaga response? Ano bang dapat nating maramdaman? Dapat ba tayong magalit? Dapat ba tayong mainis? Siyempre, word of God yan. Kung kinikilos ka na ng Panginoon, ganito dapat ang mararamdaman mo. You will receive the word with meekness, kumbaga. Kasi yun yung magse-save sa iyong soul. Kasi pero napakinggan mo, wala lang. Lampas sa kabila, hindi nakilos ang Panginoon sa iyo. Pero kung ang nararamdaman mo ito na maluwag sa iyong kalooban, ay kumikilos na sa iyong banal na espiritu talaga sa mga oras na ito. Basahin natin yun sa James chapter 1 verse 21. Hindi tayo nagsasalita lang dito ng walang basihan. Sabi nga natin, pag narinig mo yung mensahe ng Panginoon ngayon, pero wala lang, o kaya naman na-offend ka, negative, hindi nakakilos sa'yo. Pero kung ang nararamdaman mo ay may kababaang loob, magliligtas na yan sa iyong kaluluwa. James chapter 1 verse 21. Basahin natin. Sabi dito, wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Yung pala yun, sa Tagalog, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at pagapaw na kasamaan. Meaning, yung mga kasalanan, sin, ihiwalay na yan. At tanggapin ninyo, yan na, yung word of God, na may kaamuan ang salitang itinanim. Yan, tinatanim sa inyo ng banal na espiritu. Anong resulta nun? Na makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa. So, meaning, hindi ka nahiwalay sa Diyos. Magkakaroon ng reconciliation. The gospel is the means, isa yan sa means na ginagamit ng Diyos to awaken faith. But still, faith
ang faith ay ibinibigay ng Diyos. Sabi nga natin, kung yung repentance binibigay ng Diyos, ang faith nagmumula din sa Diyos. Pag napakinggan mo yan, naramdaman mo na nakapag-repent ka na, bibigyan ka rin niya ng tamang kaalaman sa salvation, bibigyan ka rin niya rin ng pananampalataya. No? Hindi lang faith na kagaya nung sa nagsasabing may part siya sa kaligtasan. Ang ibibigay sa iyo ng Diyos ay saving faith. Ano? Kung ano bang sabi ng ating teksto? Ephesians 2:8-9. Binibigay yan in a form of a gift. Hindi a form of human achievement. No? Binibigay ng Diyos. Sabi sa Ephesians 2:8-9, for by grace are ye saved through faith. Yan, yung means. Ano? And that not of yourselves. It is the gift of God. Yun yung sabi sa ating teksto. Not of works. So, bakit sinasabi mo may part ka? Ba? Kontra ka. Salita ng Diyos. Lest any man should boast. Kaya palang yabang nito eh. May part siya eh. Kaya palang yabang nitong mag-testimony eh. Yabang ng mga pinagsasabi na kanyang mga ginawa para sa Panginoon. Yung pala eh, hindi naunawaan ang patungkol sa save by grace. Nakikisave by grace daw siya, naligtas daw din siya sa biyaya, pero may part siya kontra sa salita ng Diyos. Ano? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ano? Sabi sa Tagalog. Even faith to believe is not from us. Napakaliwanag. Gift nga eh. Gift from God. So another verse. Ito, binasa na natin ito kanina. Yung Philippians 1:29. So, balikan lang natin, ano? Ibinibigay. For unto us, it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him. So, napakaliwanag dyan. Ipinagkakaloob. Alin? Yung pananampalataya sa Kanya. So, align yan dyan. Ibinibigay ang faith. It is given to us to believe. So, faith is part of God's gracious work in salvation. Repentance, faith, napakalinaw. So, basahin natin yung mga talata. Nasaan na yun? Yan, yun na nga yun. Philippians 1:29, yun na nga yun. Ano? So, basahin din natin na yung faith ay 2:8-9. Hindi, tama na yan. Okay na yan. Na-emphasize na natin na ito ay binibigay ng Diyos. Repentance and faith. Doon na tayo ngayon sa nagre-reject. Ano? Tapusin na natin. No? Medyo mahaba na eh. Doon naman tayo sa nagre-reject. Paano kung ang sa pagkakataong ito, hindi ikaw yung nakaramdam ng may meekness? Paano kung nireject mo pa rin, parang baliwala pa rin sa'yo, no? Hindi ka naman nagalit, hindi ka naman na-offend, pero parang baliwala pa rin sa'yo. So, in a sense na, hindi ka pa rin sumampalataya, hindi ka pa rin sumampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi ka pa rin nag-believe sa Kanya. O, those who reject Christ, ano bang sabi ng Bible? Those who reject Christ are condemned. Ano? Condemned already. Basahin natin, John chapter 3, verse 18. Ano? Hindi tayo nagsabi niyan. Panginoong Hesus ang nagsabi niyan. Pinaparating lamang namin sa inyo para, delikado yung ganyang attitude, ano, yung ganyang stand. Baka sakaling itong gamitin ng Panginoon, ano, para kilusin ang puso mo, ano. Sabi ng Panginoong Hesus diyan, John chapter 3, verse 18. He that believeth on Him is not condemned. So, napakaliwanag. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. E paano yung hindi? But he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Mabigat yan, sabi sa Tagalog. Ang hindi sumasampalataya, ay hinatulan na. May hatol na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Baga sa iba ay dali nitong baliwalain, ano. Baga tayo din naman, nung mga panahon na malayo pa tayo sa Panginoon, ano.
Talagang baliwala din ito. Personally, baliwala ito sa akin. Ano ba naman ito? Hindi ito importante. Hindi ito ang priority ko. Siguro ganun din naman kayo. Pero dumating nga yung time, yung pinag-usapan natin kanina, nilapit tayo ng Diyos mismo sa kanyang anak. Siya nagbigay sa atin ng kakayahan na magsisi at manampalataya. Diyos ang kikilos. At ang magiging magde-determine lang niya kung ikaw ay sheep or goat ay yung magiging reaction mo, no? Pero hindi ibig sabihin nakadepende yun sa tao. Patunay lang yun na kapag ka nag-respond ka with meekness sa Word of God, ay elect ka talaga. Hinirang ka ng Diyos. Isa ka dun sa mga pinili niya bago pa itatagang sanglibutan. So, ang glory pa din ay sa Diyos. Hindi dun sa naging response mo. Yun nga yung pinupunto natin kanina. Napakalinaw na wala tayong part sa ating salvation. So, paano nga yun? Sabi ng Panginoong Hesus, yung hindi sumampalataya sa Kanya ay hinatulan na. Paano pa tayo makakatakas, kapag ating binaliwala o nineglect yung salvation? Kasi madaming gumagawa niya ito. Baka sakaling itong talatang ito ang gamitin ng Panginoon para ikaw ay matauhan. Basahin natin Hebrews para kayo matauhan. Hindi, para ikaw ay magkaroon ng realization. Hindi nineneglect ang Word of God. Hebrews chapter 2, verse 3. Yan, sabi dito, how shall we escape? Paano ka makakatakas? If we neglect so great salvation. Napakalinaw dyan, How shall we escape if we neglect so great salvation? Which, sabi niya, tuloy natin, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him. Sa Tagalog, paanong makakatanan o makakatakas tayo kung ating pabayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Dakila yan, kasi Diyos ang gumawa niyan Pero pag tao, hindi yan dakila. Diyos ang gumagawa ng salvation, kaya yan ay tinawag na dakilang kaligtasan. God's hold every soul accountable, for how they respond to Christ. Nakita naman natin, sabi ng Panginoong Hesus, he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. So, dito na tayo sa ating conclusion. God saves sinners not because they are good. Nakita naman natin. But because He is gracious. He is merciful. Yun. Nagliligtas ang Diyos hindi dahil sa tayo ay mabait. Madaling sabi. Nagliligtas ang Diyos dahil siya ay mabiyaya at siya ay mahabagin. But no one who rejects Christ will be saved. Sa Tagalog, walang maliligtas na nire-reject ang Panginoong Hesus. Napakalinaw. So, may responsibility. Accountable ka. No one who rejects Christ will be saved. Pero walang nagre-reject sa Panginoong Hesus ang maliligtas. Sabi nga dyan sa binasa natin, John 3:18. Salvation is not a suggestion. Mga kapatid. But to delay is unwise. Hindi ito tulad ng ginagawa ng mga Arminian na iniaalok parang produkto. Tanggapin nyo na. Ito. Ang ginagawa natin, ating ibinabahagi. Ating ipinipreach ang gospel. Hindi natin pinipilit ang tao dahil ang Diyos mismo ang kikilos sa tao. So, mali na gawin mo na ang salvation ay parang suggestion. May isasuggest ako sa iyo. Gusto mo langit o impyerno? Hindi ganoon. Ipipreach mo kung gaano kabuti ang Diyos pagdating sa kaligtasan. Siya ang pumili, siya ang naglapit, siya ang nag-regenerate. Napaka-great naman Diyos,
kaya ka pala naligtas, Diyos ang kumilos sa'yo. Ano bang mas magandang, ito, i-analyze natin. Ano bang mas magandang ipamida? O ipagmalaki? Baka naligtas ako dahil pinili ko. Ako ang nagdesisyon. O yung, Diyos ang kumilos sa akin. Siya lahat. Sige nga, pagbanggain nyo nga yun. Alin doon ang mas magandang ipagmalaki? Diyos ang kumilos o yung sinasabi mong ginawa mo? Ano? Salvation is not a suggestion na pwede kang pumili na akong nagligtas sa sarili ko. Gano'n salvation by works ng labas nun. And then another thing, pagka dinelay mo yan, napaka-unwise. Kasi nga, he that believeth not is condemned already. So, kung sa pagkakataong ito ay bigla kang kunin ng Panginoon, hindi na basta tayo nananakot i-analyze mo lang yung sinabi ng Panginoong Jesus sa John 3:18. Condemned already. Paano yun? Paano ka mangangatwiran sa Diyos pag harap mo? Wala. Delikado. Delikado ang hiwalay sa Panginoon. Delikado ang namumuhay sa kasalanan. Yan ang nagse-separate sa Diyos. Delikado rin na hindi ka nananampalataya sa bugtong na anak. Sa Panginoong Jesus, sa tagapagligtas. Sure ball ka. Hiwalay ka sa Diyos, impyerno ang patak mo. Pero para doon sa mga binigyan na ng Diyos, kinilos na ng Panginoon, today is the day to repent, to believe and to run to Christ for salvation. Huwag mong baliwalain. Kung nakakaramdam ka na ngayon ng kumbaga yung iyong puso ay napiprick. Kumbaga nakakaramdam ko na ba? Tinatawag na siguro ako ng Panginoon. Ibig sabihin lang niyan, isa ka sa hinirang niya. Darating yung time na talagang mawawala na yung grace during tribulation time. Wala na, hindi mo na, hanapin mo ng Diyos. Hindi mo na mahanap. Oras na ng paghahatol yun. Kaya nga sabi ito, last verse natin, sa panahon ngayon, mabiyaya ang Diyos, may grace. Isaiah 55. Isaiah 55. Basahin natin yung verse 6 hanggang 7. Isaiah 55, verse 6 hanggang 7. Sabi dyan, seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Kung maalala niyo yung tanong natin, paano ngayon makakasumpong ng repentance at faith? Ayan, sabi dyan, at manumbalik siya sa Panginoon. Pag ginawa mo yon, kaaawaan ka ng Panginoon. Sabi dyan, and he will have mercy upon him. And to our God, for he will abundantly pardon. Siya'y magpapatawad ng sagana. Kahit ano pang kasalanan yan. Maliban doon sa kasalanan walang kapatawaran. Yung pamumusong sa banal na espiritu. Mga Jehovah Witness. Yan. Anyway, ibang topic yun na natalakin na natin. Kahit ano pang kasalanan yan. Feeling mo ay wala ng kapatawaran. Feeling mo ikaw ng pinakamasama. Magpapatawad ang Diyos ng sagana. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya. Lumapit habang siya ay nandyan pa. Sabi nga natin, darating yung time, pag nag-tribulation period na yun, wala na. Hahanapin na ng taong mamatay. Bagsak ka ng mga bundok, pero buhay pa rin. Isipin nyo yun, zombie ang labas. Tatalong ka na sa building, pagpatak mo, buhay ka pa rin. sa tindi yun ang parusa. Kasi bubuhos na doon ang galit ng Diyos during that time. Hindi tayo nananakot. Yun talaga yung nasa Revelation, nasa Word of God. Kaya nga sabi natin, ito yung ating last verse, Isaiah 55, verse 6 and 7. Seek ye the Lord while he may be found. Itong oras na to. Tayo ay manalangin,
na tayo'y kahabagan ng Panginoon, bigyan tayo ng kakayahang magsisi at manampalataya. Para naman sa atin, mga kapatid, nawa yung mensaheng ito ay magsilbing ah, paglago sa atin pagdating sa ganitong usapin. Kasi may mga ma-encounter tayo dyan na mga, sabi nga natin, yung shinare ko kanina, personal experience na ganun. May mga talagang kokontrahin ang ating paniniwala na sila'y may part, kesyo ganito, kesyo ganyan. Ay ako nakapagdala ko ng 7 kaluluwa sa Panginoon. Aba, para kung banal na espiritu, 7 pa. Yabang boastful. Sabi nga sa ating talata, sa Ephesians 2:9, 2:8-9, not of works, lest any man should boast. Napakayabang. So, hindi tayo ganun. Hindi dapat tayo maging ganun, mga kapatid. Alalahanin natin, ang tayo naligtas from the beginning to the end dahil lamang sa mercy ng Diyos. Para naman doon sa mga tagapakinig, nahiwalay pa ang Panginoon. At ang inyong naging reaction ay parang, napiprick ang inyong mga heart. May kaluwagan sa inyong kalooban ang naging mensahe ngayong umaga, maaring tinatawag ka na ng Panginoon. Nilalapit ka na niya sa kanyang anak. So, anong ibig sabihin nun? Isa ka sa hinirang ng Diyos. Napakapalad mo. Diyos ang kumikilos para maligtas ka. Hindi tayo may responsibility, syempre, hilingin natin sa Diyos. Mga tagapakinig na wala pa sa Panginoong Jesus, hilingin natin sa Diyos, ipanalangin natin na bigyan tayo ng repentance at faith, saving faith. So, yun po mga kapatid. Yan ang topic natin ngayon kasi importante na binabalik-balikan din natin ito palagi ang patungkol sa salvation. Napakagaling nating magsasabi, ligtas kami. Ano bang kaalaman natin sa salvation? Kaya maganda ito, napapag-usapan. Maaari din itong magamit na instrumento ng Panginoon para din sa ating mga kapamilya, mga kaibigan, na wala pa sa Panginoong Jesus. Pwede niya itong gamitin instrumento para sa katuparan ng kanilang kaligtasan. Sabi nga, faith comes by hearing. Hearing of the word. So yun mga kapatid. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga. May God bless na message sa ating mga puso. Tayo po ay lumuhod, tayo manalangin sa ating pagtatapos. Aming Diyos na banal, aming soberanong Diyos, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, marami pong salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong umaga. Marami pong salamat sa pagpapaalala sa amin kung gaano kami kapalad na kami ay nakatamo ng kaligtasan na nagmumula sa inyo. Salamat po dahil simula sa pasimula pa ay pinili niyo na kami upang iligtas. Kayo din po ang naglapit sa amin, sa inyong anak, at kayo din po sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu ang nag-regenerate sa amin. Nakaranas kami ng kapanganakan muli dahil din po ito sa inyong banal na espiritu. Maraming pong salamat. Aming Diyos, patuloy po namin dalangin ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapamilya na wala pa sa Panginoong Jesus. Mga Panginoon, makaranas din po sila ng kaligtasan na inyong ipinaranas sa amin. Kung sila man po ay isa sa inyong mga tupa, kami naniniwala na mangyayari ito, aming Diyos. Kaya panahon na inyong itinakda. Ang aming responsibility, aming Diyos, naway patuloy naming magampanan, na patuloy na ibahagi ang ebanghelyo, ang inyong mga salita, ang inyong mga katuruan sa aming mga kaibigan, kapamilya. Patuloy niyo po nawa kaming magamit sa ministry, aming Diyos, sa pagpapakalat ng ebanghelyo, aming Diyos. Patuloy din po namin dalangin ang aming mga kapamilya, naway kahabagan niyo palagi sila, ingatan, aming Diyos. Gayon din po ang inyong mga anak. Amin din po inaalala, aming Diyos, ang mga kapatiran na may karamdaman at may pisikal na kahinaan, aming Diyos. Naway kahabagan niyo sila palagi. Patuloy niyo pa po nawa silang bigyan ng kalakasan. Aming dalangin kung inyong kalooban at inyong loloobin, aming Diyos,
Ipatuloy pa namin silang makasama sa paglilingkod po sa inyo, aming Diyos. Ngunit mangyari po ang inyong mabuting kalooban sa kanila, aming Diyos. Ano po ang mas makakabuti para sa mga kapatiran naming may karamdaman. Maging pagpapala nawa ito sa kanila, gayon din sa kanilang mga pamilya, aming Diyos. Patuloy niyo silang i-sustain. Aming Diyos, marami po muling salamat sa inyong mensahe ngayong umaga. Kabagan niyo po nawa ang mga nakapakinig ng inyong mensahe, ang mga kapatiran, patuloy na lumago, spiritual, magamit ang inyong mga salita upang pamahagi at ipagtanggol ang katotohanan namin, Diyos. Sa pagsamantalo po namin paghiwa-hiwalay, aming Diyos, ay kami inyong ingatan, ihatid ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan ng ligtas at mapayapa. Nawa po aming Diyos, ay tanggapin niyo ang aming paglilingkod, ang aming pagsamba. Maraming salamat sa banal na Espiritu na siyang sumama sa amin at nagpaalala, nagturo. Maraming salamat sa Panginoong Hesus sa kanyang ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo upang matupad at maganap ang aming kaligtasan. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Tunay po na napakabuti na inyong ginawa para sa amin kahit hindi kami karapat-dapat. Napakabiyaya po ninyo. Aming Ama, maraming salamat sa inyong mercy, sa inyong grace. Muli po, aming Diyos, tanggapin niyo po nawa ang aming pananambahang ito. Nawa ay kayo po maitaas ang aming Panginoong Hesus sa aming kalagitnaan. Lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsambay sa inyo po lamang. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Hindi po, magandang umaga. God bless po.